napatawad ko na si Jam. Pagmamahal ko, syempre nandito pa din, mahal pa din kita. Sinagot ni Jelly Au ang naging mensahe para sa kanya ng fiancé nitong si Jam Ignacio. Matatandaang nanghingi ng sorry si Jam kaugnay sa ginawa nitong pananakit kay Jelly habang nasa loob ito ng sasakyan. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Ayon kay Jelly, napatawad daw umano niya ang kanyang fiancé. Hindi pa din umano nawawala ang pagmamahal nito para kay Jam Ignacio sa gitna ng ginawa nito sa kanya. Ngunit gayunpaman, anya, itutuloy pa din nito ang kaso laban kay Jam. At dagdag pa nito, wala na umanong kasal pa na mangyayari sa kanila. Nakakapanginayang man umano kay Jelly dahil matapos nilang ma-engage at magplano ng kanilang bubuong pamilya sana pagkatapos ng kanilang kasal ay humantong sa ganito ang kanilang paghihiwalay. Kasal na, wala na pong kasal na magaganap o matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Nung una pa lang naman po napatawad ko na si Jam. Pero tutuloy ko pa rin po yung kaso. Hindi po pwedeng napuno lang siya eh. Paano po pag pinagbigyan ko pa po siya ng second chance? Paano pag napuno po siya ulit sa akin? Gagawin niya ulit yon mas grabe pa. Respeto na lang din po sa magulang ko. Kasi sobrang na-trauma din po yung mama ko. Parang gabi-gabi po siya umiiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na ganun yung nanay ko. Kumbaga, siya na lang yung natitira sa akin eh. Kumbaga, ingatan ko na siya. Nang dahil dun sa nangyari sa amin ni Jam, naging critical pa yung nangyayari sa nanay ko ngayon. Hindi na nga po pagpunta ko dito sa NBI, parang niyakap ko na lang muna. Na ang nag-open po siya sa mga friends ko eh, hindi sa akin. Kasi siguro alam niya na na nagpapagaling ako. Kumbaga ayaw niya nang dumagdag pa. Yung pagmamahal ko, syempre nandito pa din, mahal pa din kita. Pero syempre, hindi naman pwedeng love lang yung papairali natin. Magharap na lang po kami. Sa ngayon, tinatanggap ko naman po yung sorry niya, pero gusto ko pong bigyan ng leksyon sa Jam sa ginawa niya sa akin. Yung sa mama ko po, saka sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, huwag na po silang masyadong mag-alala, huwag na masyadong mag-isip, lalo po yung mama ko. Huwag ka na masyadong mag-isip dahil ilalaban ko tong kaso na to. Of course, huwag mo siyang pakasalan. Love and respect yourself. Strive to improve your strength. Be strong. He will do it again and again and again. Don't deal with a borderline personality. To say that you still love him shows that you are a weak person and don't know how to set boundaries. Be assertive and stand up for yourself. That person does not deserve love from anyone. Tama yung desisyon mo po kasi I'm sure nagkaroon ka na ng trauma sa kanya. Kaya okay lang napatawad mo na siya pero hanggang doon na lang. Dapat lang niyang pagdusahan yung ginawa niya sa'yo para na din hindi niya gawin pa sa iba at para na din sa peace of mind mo. Di madaling makalimot pero samahan mo lang po ng dasal. Nothing is impossible with God. Sabi nga, may dahilan kung bakit nangyari sa'yo yan. Who knows, meron nakalaan para sa'yo na tapat at tunay na magmahal sa'yo. At pag dumating yun ang binigay ni Lord sa'yo for sure. Life must go on to move on. Congrats po sa decision mo. God bless you po all the way. That is the right thing for you to do. When you show them that you are strong women, you know how to love, but most you know how you take care of yourself. He is not the only man you will find better you deserve. Second chances are case-to-case business. Pero kung physical na, no more second chances. Ang pagkakamali itinatama, hindi kinukonsinte. The trauma not only sa self but from the family too, so as the respect. Forgiving doesn't mean letting people walk all over you. It means reclaiming your peace and power.
So proud of you for setting boundaries and knowing your worth. I can't imagine the trauma this incident caused. And your family, I'm praying for a fast recovery. Keep fighting, Jelly. Sabi sa'yo, we control the soundtrack of our lives. Nice decision, super ganda mo, inaalagaan ka ng parents mo, tapos gaganyanin ka lang. Sobrang relate sa Netflix movie na If Ends With Us. Pwede mo siya patawarin pero hindi pwedeng di siya maging accountable sa ginawa niya. Ama, ipagpatuloy mo ang kaso, nagpakasakit ng ginawa niya sa'yo. Hindi ka niyan mahal kasi kung mahal ka, di ka sasaktan. Porket napuno siya, ganyan na gawin niya, hindi yan tama. Well said, aside from your good mother, do it for yourself. Irespeto mo sarili mo. Heal, grow, and learn. Good decision, baka pag-asawa ka na, hindi lang yan ngayon. Nag-girlfriend ka lang, halos badagin na ang mukha mo. Idemanda mo siya para magtanda siya. Kung anak lang kita, Diyos ko, patawarin ako ng Diyos. Best decision ever. Love yourself and family first. It's a blessing in disguise since di pa naman kayo kasal. Habang buhay, traumatic experience sa'yo. Kung asawa, pwedeng palitan. Nanay, nag-iisa lang yan. Family is everything, ika nga. Sana wala ng ibang babaeng mabiktima. Yung love, andyan pa din. Di mawawala yun. Pero yung ginawa niya sa'yo, di makatao. Kayang patawarin. Pero yung lamat at tiwala, wala na. Word na sorry, di totoo yun. Kasi mauulit yan pag nag-away ulit kayo. Nagawa na niya sa'yo yan, kaya mauulit pa yan. Mark my word. Naawa ako sa kanya and at the same time, karma is real din. Nung nag-engage sila at may nag-comment na maghihiwalay din kayo, sinagot niya ng hintayin niyo po in a sarcastic way. Anyway, much better na nangyari yan kesa sa nakasal na kayo.